Hihingal ako ng malakas. Punong-puno na ng pawis ang buong katawan ko. Mahigpit kong yayakap ang kama. Namumula ang mga joint ng daliri dahil sa pagkapagod. Walang nabubulok na bangkay. Walang madilim at basang ilalim ng lupa na pinagtataguan. Walang dating kong nobya na nagtulak sa akin sa dagat ng mga bangkay. Ang araw ay tumatama sa malalaking salamin sa sahig. Nagliliwanag sa kahoy na sahig. Nakakasilaw at mainit. Malinaw na nakikita sa screen ang oras. Abril 15, 2035. Siyam, 00 ng umaga. Ako ay muling isinilang. Muling isinilang. Tinitingnan ko ang aking mga kamay na buo at walang pinsala. Walang kahit isang peklat. Ang takot sa aking mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matinding ligaya. Hindi ko akalain na ako ay bumalik sa isang nakaraang buhay. Sa hatingabi ng Mayo 15, isang buwan mula ngayon. Isang tagas ang naganap sa ikasyam na institusyon sa ilalim ng lupa. Isang uri ng mutant virus na tinatawag na EDI ay kumalat sa buong lungsod. Sa pamamagitan ng mga duct at underground water system. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang super lungsod na ito na may populasyon na milyon-milyon ay naging impyerno sa lupa. At sa panahong iyon ng sakuna, ginawa ko ang lahat para protektahan ang aking ex-girlfriend na si Ikian. Hindi lamang ako naubos ang aking yaman, kundi ibinigay ko pa ang tanging mahalagang serum ng imunidad sa kanya. Ngunit ano ang nangyari? Nang harapin ang alon ng mga nabagong patay. Walang pag-aalinlangan na sinaksak niya ako mula sa likod. At itinulak ako sa gitna ng mga bangkay. Para lang makakuha ng ilang segundo ng oras para makatakas. Nang maisip ko ang mapagkunwari at malupit na mukha ni Ikian, hindi ko napigilan ang pag-ungol ng malamig na tawa. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit na muling mabuhay. Yixian. At ang mga hayop na mataas ang lipad sa apokalipsis. Ang ating mga account ay unti-unting bibilangin. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghihiganti, kundi ang mabuhay. Kung nais mong magtayo ng isang ganap na ligtas na kanlungan sa katapusan ng mundo, kailangan ng napakaraming yaman at napakatibay na kuta. At ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang salita lang, pera. Tanda ko ng mabuti. Noong hapon na iyon, 2:00, magkakaroon ng isang pambihirang pangyayari sa pandaigdigang pamilihan ng pananalapi, na isang Black Swan event. Biglang naganap ang kudeta sa isang bansang may langis, na nagdulot ng matinding pagbagsak ng mga kontrata sa pandaigdigang langis sa loob ng 2 oras, na nagresulta sa isang napakalaking pagbagsak. Dahil dito, maraming higanteng Wall Street ang nagpakamatay. Ito lang ang aking tanging at pinakamabilis na pagkakataon para kumita ng malaking pera. Ito rin ang pinakamabilis na pagkakataon para kumita ng yaman. Agad akong tumawag sa ilang tao. Manager Zhang, ay mortgage mo ang 2 apartment